Makasaysayang araw po. It's showtime! Sa June 2016 issue ng FHM Magazine, ako po ay natasa na sumulat ukol sa buhay ng ilang mga kabataang nagbuwis ng buhay ng maaga para sa bayan, ang mga unsung young heroes. Isa sa aking mga isinulat ay si student leader Leandro Alejandro, na mas kilala sa tawag na Lean. Isinilang si Lean noong July 10, 1960 sa isang ospital sa Maynila. Noong grade 4 siya, pinatawag ang kanyang mga magulang dahil sabi ng librarian, nagpumilit raw siyang magbasa ng isang Encyclopedia Britannica na ang pwede lamang humiram ay mga nasa mas mataas na baitang. Nang pagpaliwanagin si Lean, nangangayayat lamang ang kuting ng kanyang lola kaya nais niyang malaman ano ang gamot na pwedeng ipainom dito. Buti na lang at mayroong Britannica ang kanyang pinsan kaya nalaman niya ang lunas, cod liver oil, na pinainom niya agad sa kuting. Matapos nito, nag-ipon ng kanyang tatay Rosing upang magkaroon sila ng sariling Encyclopedia Britannica. Sa kanyang high school, naging critical na kasapi ng campus journalists. Mainipin din sa marami sa kanyang mga guro sa pagtuturo sa kanya ng mga alam na niya. Pumasok sa Universidad ng Pilipinas at mula BS Chemistry ay nag-shift patungong Philippine Studies matapos mamulat sa mga asignaturang kasaysayan at agham pampolitika. Naging writer ng Philippine Collegian at hindi naglaon, tagapangulo ng UP Student Council noong 1983. Sa panahon na ito, binaril si Ninoy Aquino kaya naman lalong bumilis ang pakikilahok ni Lean sa pakikibaka para maibalik ang demokrasya at pumaimbulog na sa pambansang kamalayan. Dahil sa kanyang husay at dedikasyon, nirespeto siya maging ng mga nakatatanda sa kilusan tulad ni na Senador Lorenzo Cañada. Naniniwala siyang ang aktivista ay hindi lamang dapat nakakahon, kundi isang well-rounded person. Dahil sa pagtulong niya sa ilang nagpoprotesta nang mapadaan sila ng kaibigang si Atty. J.V. Bautista, bigla na lamang silang naaresto. Narito si Lean habang pinatatahan ng kanyang nanay Sally sa hukuman. Sa gitna ng lahat ng ito, sinuyo ang kanyang mahal na si Liddy. Sa gitna ng debate kung iboboykot ng kaliwa o hindi ang snap elections ng 1986, sila ay ikinasal. Matapos ang People Power, binuhay ang koalisyong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan at sinubukan tumakbo para maging kinatawan ng Navotas sa halalan ng 1987. Sa kanyang kampanya, suot-suot lamang niya sa paglilibot ay ang kanyang tsinelas. Wow! Tsinelas leadership bago pa ang mga Robredo. Natalo man si Lean, hindi siya tumigil sa pakikibaka para sa soberanya ng bansa laban sa panghihimasok ng dayuhan habang pinalalaki ang kanyang lumalaking anak na si Rosan. Nakaligtas man siya sa diktadura, hindi siya nakaligtas mula sa makakanan na vigilante na nais guluhin ng bagong demokrasya. Noong September 19, 1987, pabalik na sa tanggapan ng bayan habang nakaupo sa kotse at kakabasa lamang ng aklat ni Antonio Gramsci, binaril sa ulo si Lean. Nawasak ang kalahati ng kanyang muka at ang kanyang leeg. 27 taong gulang lamang siya. Nakatala na ang kanyang pangalan sa bantayog ng mga bayani. Naway hindi natin makalimutan ang mga pinagbuwisan ng buhay ng ating mga batang bayani. Ang tayo'y mabuhay ng malaya. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shouter.